what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online leading application. Alam ko, karamihan sa inyo, marami pa rin mga katanungan sa isip, ano. And then most of you na talaga namang biktima ng online leading application until now, meron pa rin pangamba, no? So, again mga ka-lifestyle, once upon a time, naging biktima rin tayo, no, ng mga text blast, no, panggagago ng mga agent sa atin, ano. And then, yun na nga, yung mga hindi magagandang experience ko when it comes sa pag-loan, mga utang sa online leading application, sinishare ko sa inyo, no, sa pamamagitan ng ganitong klaseng content. So, and sa lahat po ng mga napapadaan lang dyan, hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, no? Isa lang po talaga yung hinihiling ko sa inyo, no? Paki-subscribe po tong channel na to, and then paki-hit na rin yung notification bell. Nang sa gayon, ma-notify po kayo once again sa mga i-upload po natin ganitong klaseng content. So, yun na nga mga ka-lifestyle, no? Marami pa rin talagang mga nag-i-email sa atin personally, no? Then marami rin ako mga nababasang comment, no, na talaga namang mapapansin mo na nangangamba pa rin sila or natatakot pa rin sila sa kanilang seguridad, no. So ako personally mga ka-lifestyle, lahat po ng mga na-experience nyo ngayon, mga naiisip nyo, no, na-experience ko na po dati, no. Again, wag po kayong matakot, wag po kayong mataranta, wag po kayong padadala sa mga pinagsasabi, yung mga nare-receive yung mga text, no, email, galing sa mga agent, ano. So meron akong nabasa na meron na daw silang warrant of arrest, no. Huwag po kayong maniniwala sa ganung klaseng mga strategy. Again, yung pinaka mataas lang na pwedeng makaso sa atin is small claims, no. Yung small claims po, wala pong pagkakakulong yan, no. If ever na magkaroon ka ng small claims, ipapatawag ka sa barangay, magkakaroon kayo ng kasunduan, no. So hindi ka pwedeng makulong, no, sa kakarampot lang na utang mo sa online leading application, ano. Huwag po kayong matatakot. Then meron ding mga nagsasabi na may pupuntang NBI, police, no. Wala pong ganoon mga ka-lifestyle, wala pong ganoon. So ako sa tagal-tagal ko na pong nagka-problema sa online leading application, wala po ako ni isang na experience ng gano'n, ano, yung mga nasa isip niyo ngayon, no, warrant of arrest, no, and then police, NBI, barangay official pupunta sa inyo, wala pong gano'n, wala pong katotohanan yung mga ganyang klaseng mga strategy. Pakulo lang po yan, ano, lahat po ng mga nare-receive yung ganong klaseng email is pakulo lang po yun, strategy po nila yan para matakot po kayo, no. Again, kung kahit gaano kalaki yung mga loans nyo or utang nyo sa mga online leading application, hindi ibig sabihin na makukulong na kayo, no. Meron pong prosesong gagawin para mapatawag kayo, ganun ano, no. Pero napaka-imposible na po, no. Imagine na lang po sa ganito, yung utang mo is sabihin na natin 20,000 to 30,000, and then papakasuhan ka nila, no, na yung lawyers fee, marami pa pong babayaran yung kumpanya ng online leading application para makasingil sa inyo, no. Isip, gagawin ba nila yon, mas malaki pa yung gagastusin nila sa pag-file ng kaso sa inyo, no. Kahit sabihin natin makapag-file sila ng kaso, napaka-imposible pa rin pong makulong kayo, no. Wala pong nakukulong sa utang, tandaan nyo po yan. Pero again, it doesn't mean na porket wala nang nakukulong sa utang, mangutang na tayo kaliwat kanan, ano, hindi babayaran. Mali rin pong gawain yun mga ka-lifestyle, no? Tandaan nyo, ang utang is kahit pa paano responsibilidad pa rin natin yan. Huwag po tayong utang kung alam naman natin sa sarili natin is wala tayong kakayahan na bayaran ito, yung ganitong klaseng. Pero pera na lang dun sa mga maliliit lang na amount na kaya nating bayaran, 1 to 2,000, 3,000, 4,000, kaya lang naman yan. Again, kung umabot na yung utang mo na, sabihin na natin 100,000, ano, and then
wala ka ng kakayahang bayaran talaga to, wala ka ng source of income na paparating, no? Ang gawin mo na lang, kung hindi mo na talaga kaya yung pagte-text blast sa'yo o yung pamamaya sa'yo, mag-change SIM card ka na lang or mag-deactivate ka ng Facebook account mo para safety yung privacy mo, no? So, ganun lang kasimple. Huwag po kayo matakot kasi, again, pwede mo rin gawin na hintayin mo na lang na kontakin ka again ng agent, makipag-negotiate sa'yo, no? Kung halimbawa, principal amount na lang ipapabayad, pero, think before you pay, no? Mag-isip ka muna ng maayos kung talaga namang legit yung tumatawag sa inyo. Halimbawa, utang mo 100,000, sus pababayaran na lang sa'yo ng 10,000, magdalawang isip ka pag ganyan, no? Kasi baka mamaya pag nagbayad ka ng 10,000 hindi ma-credit, no, yung ibabayad mo na 10,000 doon mismo sa account mo. So posibleng ma-scam ka. So again, ang pinakamagandang gawin mo if umabot na ng ganung klaseng kalaki yung pera mo, mas maganda talaga if doon ka na lang direct mismo sa account, no. Naka-indicate naman doon kung magkano yung total. Yun nga lang, yung account mo talaga is kung ano na talaga yung total, yun talaga yung maglalabas, no, mag-a-appear doon sa account mo. Kasi yung mga agent, sila yung mga nakikipag-negotiate, nagbibigay ng promo or discount. Most of the agent kasi nowadays is hindi mo masasabing legit na pwede kang ma-scam. So, ingat-ingat din po tayo. Kung wala ka naman din po talagang ibabayad, I highly suggest na mag-switch SIM card ka na lang or mag-off SIM or mag-deactivate ka muna ng account mo sa Facebook, sa SOCMED. Yun yung gawin mo kasi yun din yung option, no, ng mga agent. Pupuntahan yung mga SOCMED mo, doon sila mag-PPM, halimbawa sa Messenger or kahit sabihin na natin sa Facebook, no, magko-comment sa mga post mo, no, tatakutin ka. And then yung pinaka first option talaga nila yung mga contacts na binigay mo yung reference, tatawagan nila yan. Pero sa panahon ngayon, alam na ng mga tao yung ganitong klaseng mga modus, no. All you have to do, explain mo na lang na wala ka namang utang, ganyan-ganyan, no. Kahit sabihin mo may utang ka, bakit sila yung kukontak, hindi naman sila babayaran, hindi naman sila yung magbabayad. So, ganun na kasimple mga ka-lifestyle, ano. Again, yung pinaka-point po talaga ng video na to is wag po kayong matatakot kung ano man yung mga nare-receive yung mga pandarambong mula sa mga agent, ano. Halimbawa, madalas ko kasing mabasa yung mga may nagsisend sa kanila ng warrant of arrest, no. Demand letter, warrant of arrest, lahat po talaga yan is kagaguhan lang po. Wala pong katotohanan, ano. Huwag po kayong matakot kasi part na po yan talaga ng kanilang strategy, no. So, yun lang mga ka-lifestyle, ano. I hope meron kayong mga nalaman na pwede nyo mai-apply sa problema nyo ngayon sa online leading application. Again, laban lang po tayo kasi alam ko malapit na pong mag-end lahat ng mga scam na mga online leading application. Lahat po yan sila, scam po yan. Lahat po yan is hindi legit kasi when it comes sa interest, no. Meron bang loan na hanggang 7 days lang. So, yun pa lang, maling-mali na po talaga yan. Yan po yung sinisilip ngayon ng Senado, mga ka-lifestyle, ano. So, yun lang, nabanggit ko naman siguro lahat. So again, ingat-ingat na lang po tayo sa pag-loan, ingat-ingat na lang po tayo sa pagbigay ng privacy natin. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.